naging negatibo ang resulta ng DNA test. Pangalamin kung si Alex ba ang ama ng anak ni Marie, ay mayroon ding mga negatibo sa dalawang panig. Ano ang tinutukoy kong negatibo? Kasalanan, pagkukulang, kahinaan. Ang negatibo at saka negatibo pwedeng pagsamahin at gawing cross. Diba? Gawing cross. Dahil ang bawat isa, bawat Kristiyano ay may pinapasang cross. Yan po ang hamon at panawagan ng Panginoon na pasanin natin ang ating cross. Imbis tayo ay mahulog sa tukso at kasalanan, ay dapat pasanin natin ang bawat cross ng bawat isa. Ano ang naging positibo sa negatibo dito? Napagpatawad po yung asawa ni Alex. Napagpatawad siya. Kaya Alex, pinatawag ka ng asawa mo, sana naman maging matapat ka na sa kanya at hindi ka na dapat matukso sa buhay na ito. At ano naman ang negatibo dito na dapat natin maging positibo, na instead na ikaw ay magalit sa iyong anak, Aling Merly, dapat mahalin mo siya. Ang isang taong nagkakasala ay dapat mas mahalin mo pa ng tudo-tudo at sobra. Yan po ang ginawa ng Panginoon. Ang sino mang nagkasala ay lalong binigyan ng atensyon. Hindi yung mga matutuwid na ang binigyan ng Panginoong atensyon, kundi yung naliligaw ng landas tulad ng isang mabuting pastol na hinanap niya ang isang nawawalang tupa. Sana ganoon din ang maging positibo ng buhay mo, alalayan mo si Marie. Marie, upang maging positibo ang buhay mo, iwan mo na ang yung paglalaro mo sa iyong damdamin na kung sino-sino, maging kaibigan mo lang, isusunod ka na at mahuhulog na ang loob mo. Akala mo pag-ibig na yon, yung pala hindi. So, ang lahat ng mga negatibo sa mundong ito ay dapat maging positibo dahil po tayo po'y niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng positibo, ang cross. Salamat po, Reverend Father Sonny Merida. Mga kapatid, gusto lamang po namin ipaalam sa inyo na bago pa ho namin ginawa ang episode na ito, ni-request po talaga ng magkabilang panig na ipa-DNA test ang bata po ng kusang loob. At kusang loob din po silang nagpakuha ng kani-kanilang mga DNA samples. At kung ano man po nga ang naging resulta ng DNA test na ginawa po namin, ay kanila naman pong tinanggap ng maluwag. At Marie, ngayong alam na natin ang katotohanan na hindi nga si Alex ang ama ng bata. Alam mo sa sarili mo kung sino ang ama. Opo. Alam ko po. Bakit kailangan mong ipagpilitan si Alex, Marie? Isang beses lang po naman kasi may nangyari sa amin nun eh. Mas maraming beses pong may nangyari sa amin dalawa kaysa po dun. Alam ko pong napakasakit, Aling Merly, bilang isang ina na marinig niyong inamin ng anak niyo na hindi po si Alex ang ama ng bata. Pakiusap ko lamang po sa inyo, imbis na saktan po ninyo si Marie at lalo pong itulak palayo sa inyo, sana po unawain niyo ang kanyang sitwasyon. May naging pagkukulang din po kayo. At hindi po kasagutan dyan ay ang saktan po ninyo si Marie at sisihin sa mga nangyari dahil nangyari na po. Ang mahalaga po ngayon ay mabigyan nyo ng pagmamahal at suporta si Marie at yung pong apo ninyo. Opo. Alex, hindi ibig sabihin na naging negatibo porket naging negatibo ang resulta ay wala kang naging kasalanan kay Marie at sa kanyang ina at sa iyong asawa. Nasaktan si Marie. Nasaktan ang nanay niya. Siguro naman may karapatan silang makarinig ng kahit na konting dispensa man lang mula sa iyo, Alex. Marie, Nay, sana po mapatawad niyo ako sa ginawa kong panluloko sa anak niyo. At kahit na umabot tayo sa ganito, wala rin po akong magawa kasi hindi rin po talaga sa akin.
Kung ako man po ang lumabas na tatay, pwede ko naman pong sustentuhan eh. Kaya sana patawarin niyo po kasi ginawa kong panloloko sa inyo. At sa iyong asawa, Alex. Ma, sana mapatawad mo rin ako. Pangako ko, hindi na mauulit to. Last na to. Marie, meron ka pa bang gustong sabihin kay Alex? Pinapatawad na kita sa pagsisinungaling mo sa akin. Sana wag mo nang ulitin yun. Sana wala ka ng ibang masaktan pa. Marie, ang nanay mo na nasaktan at nagulat sa pangyayari. Sorry po. Hindi ko na ulitin. Sana mapatawad mo pa ako, Mama. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid. Napakarami na naman pong aral tayong natutunan mula sa ating issue ngayong umagang ito. Ang tunay na pag-ibig po ay tapat, hindi nagsisinungaling at laging totoo lang ang dapat na sinasabi. Sa sitwasyon pong kinasangkutan ni na Marie at Alex, sinimulan po nila sa pagkakamali at kasinungalingan ang kanilang relasyon na naglagay po sa kanila sa hindi magandang sitwasyon. Para sa iyo, Marie, ngayong napatunayan na hindi nga si Alex ang ama ng baby mo, hangad ko at hangad naming lahat dito sa Face to Face na sikapin mong buhayin siya ng maayos. At sana ay magkaroon kayo ng magandang buhay. Sa iyo naman, Alex, mula sa aming lahat dito, hangad namin na mabuo ang tunay mong pamilya. At sana ay wag nang maulit ang mga pagkakamaling nagawa mo para hindi ka na muli malagay sa alanganin. At sana maging leksyon na rin ito para sa iyo, Alex. Tandaan po sana natin ang pagsasabi po ng tapat ay ang pagsasama ng maluwag. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng isang oras. Maraming salamat din sa mga nakasama ko, ang aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, kina B1 at B2. Ang ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Sa ating pong mga naging sausawero at sausawera. At sa lahat po ng aming naka-face-to-face sa telebisyon, sa Facebook, sa Twitter at sa internet worldwide. Maraming salamat po mga kapatid mula sa amin ditong lahat sa The Happy Network. At higit sa lahat po, salamat din sa ating mga bisitang nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ngayong araw na ito. Kung gusto po ninyong ibahagi sa amin ang inyong problema o issues na hindi po pinagkakasunduan, sumulat lamang po kayo sa amin at pipilitin po namin gawa ng paraan para kayo po ay matulungan na maayos ang inyong mga problema. At kung gusto naman po ninyong maging bahagi ng aming live audience dito po sa Broadway Centrum, maaari din po kayong sumulat o mag-email sa amin para sa detalye. Muli, ako po ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Di ba sabi ko naman sa'yo, kahit kunting respeto lang naman hinihingi ko sa'yo eh. Hindi mo nga ako respeto bilang anak mo, re-respetuhin kita. Bakit? Ba't hindi mo kayo pupunta sa bahay namin? Lapit-lapit na ng bahay namin. Pupunta ako. Anong ginagawa mo sa akin? Ginagawa ko Ako na lang umiiwas sa'yo dahil minumura mo ako. Hindi mo nga kailangan iwasan ko talagang anak mo. Kuyakapin mo, kuya!